implement that agreement between their two concerned implementing agencies. Kasunduan kaugnay ng pagpapalakas ng komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa West Philippine Sea issue dapat nang madaliin ayon sa isang security expert. China nanindigang hindi tinutukan ng laser light ang Philippine Coast Guard crew. Pagsusulong ng kapayapaan sa West Philippine Sea muling tiniyak. Chartered flight sa NAIA na hindi umano dumaan sa pre-flight inspection may mga kaukulang permit ayon sa Manila International Airport Authority. Ngunit investigasyon sa insidente ipagpapatuloy. Siguro mga a week to 2 weeks from time to time. Talaga may mga mas mahihinang mararamdaman tayo, especially yung mga tao na nakatira near the epicentral area. Aftershocks ng magnitude 6 earthquake sa Masbate, 2 linggo pang mararanasan ayon sa PHIVOLCS. Yung ating embahada sa Syria naman, nagpadala ng 6-man team, no? Na pupunta ngayon sa nakarating na, earthquake affected areas. 6-man team na ipinadala ng Pilipinas nakarating na sa Syria ayon sa Department of Foreign Affairs. Asawa at anak ng Filipino-Turkish nationals na apektado ng lindol sa Turkey, papayagang sumama pauwi ng Pilipinas. Beautiful Shad, the first female drummer I've ever played with. There we go, she had a nice groove, man, I like that. Kilalanin, female drummer na hinangaan ng international pop rock band na si Stephen Speaks sa katatapos lang na Wish Date concert. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi sang-ayon ang dating Deputy National Security Advisor na ibaba ang diplomatic relations ng Pilipinas sa China kasunod ng laser incident sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa halip, ayon sa dating opisyal, dapat madaliin ang naging kasunduan ng Pilipinas at China ukol sa West Philippine Sea issue. Ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, anong partikular na kasunduan ang dapat na maipatupad agad upang maiwasan na ang tensyon sa ating rehiyon na yan? Yes, Jun, ito yung pagtatatag ng communication mechanism ukol sa maritime issues sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Kabilang ito sa bilateral agreements na nilagdaan ng Pilipinas at China nang bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Beijing noong nakaraang buwan. Ayon kay dating Deputy National Security Advisor Designate Romel Banlawi, dapat madaliin ang implementasyon ng naturang kasunduan upang maiwasan na ang kahalintulad na laser incident sa resupply mission sa Filipino troops sa Ayungin Shoal noong February 6. We need to implement that agreement between their two concerned implementing agencies. So in the case of the situation on the ground, that means strengthening communication procedures between their respective coast guards. Ayon pa kay Banlawi, dapat panatilihin ng Pilipinas ang diplomatic relations nito sa China dahil gayaan niya ng naging posisyon na ng dalawang bansa, isang bahagi lamang ng kanilang relasyon ang usapin sa South China Sea. Hindi sang-ayon ang dating Deputy NSA sa naging pahayag ni dating NSA Clarita Carlos na dapat ibaba na ang level ng diplomatic relations ng Pilipinas at China, kung saan ang unang hakbang ay i-recall ang Philippine Ambassador sa China. I consider that kind of proposal unnecessary and an overreaction. Lowering our diplomatic relations with China and also interpreting the incident as a form of military action will be inimical to a peaceful resolution of conflict in the South China Sea. Sa ngayon ay wala pang panibagong pahayag si Pangulong Marcos Jr. ukol nga dito sa naging insidente na ito sa resupply mission sa Ayungin Shoal, kung saan noong Martes ay ipinatawag ni Pangulong Marcos ang Chinese Ambassador dito sa Malacanang. June? Nel, hindi ba napag-usapan niya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at saka noong Chinese Ambassador nung isinamon siya noong nakaraan?
Yes, tama ka, Jun. May mga kasunduan na dapat nang maipatupad. Yan ang naging sentro ng pahayag talumpati o naging pahayag ng Malacanang ukol nga dito sa naging pagpupulong ng dalawa. Pero yung detalye pa ukol dito sa nangyaring pagpupulong ni na Chinese Ambassador at ni Pangulong Marcos ay inaabangan pa natin. Pero yun nga, yun doon sa nakaraang pagpupulong ay ipinahayag ng Pangulo yung matinding pagkabahala niya dito sa nangyari nga sa Ayungin Shoal, June. Pero sino ang kailangang unang kumilos, Anel, para dyan sa kasunduan na yan? Kailangan ba natin kaagad kumilos o yung China muna ba? Paano ba yan, Nel? Jun, dahil ito ay bilateral agreements, hindi ito unilateral o dapat isang bansa ang umaksyon, kundi ito ay dapat magkasabay na aaksyon ng dalawang bansa, ang China at Pilipinas. At yung mekanismo nga na tinutukoy nga ni dating Deputy NSA Banlawi na sinasabi niya ito ay kasunduan pa lamang. Wala pa itong talagang nabubuong detalye dito sa mekanismo na ito. So yun yung mga aabangan natin kung magkakaroon kasi dito ng mga dialogue pa. Yun, may mga pag-uusap pa ito sa pagitan ng mga opisyales ng China at yung counterpart natin dito sa Pilipinas ukol nga dyan sa mga kasunduan na yan kung papaano mabubuo at kung papaano yan ipatutupad. June. Ibig sabihin, Nel, mula noong ipinatawag yung Chinese Ambassador sa Malacanang, wala pang pag-uusap din ang Pangulo maging doon sa ating mga sa DFA, sa AFP, ganun ba yun? Sa ngayon, wala pa tayong nakukuhang mga update dyan. Sa ngayon, mga general statement pa lamang ang ating nakukuha. As of now, ay patuloy tayong kumukuha ng mga impormasyon mula sa Malacanang kung ano yung mga susunod na hakbang at pahayag na ng Pangulo dito sa insidente na ito, Jun. Alright, maraming salamat, Nel Marie Buhok. Samantala, nakahanda namang makipagtulungan ang China sa Pilipinas para sa kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, handa silang resolbahin ang maritime issue sa isang friendly consultation. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Mahigit isang linggo matapos ang insidente ng panunutok ng Chinese Coast Guard ng military-grade laser sa barko ng Pilipinas, nagpahayag ang China ng kahandaan na ayusin ang anumang issue sa pinag-aagawang teritoryo sa maayos at payapang paraan. Sa katunayan, nakipagpulong kahapon si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino sa Camp Aguinaldo. Sa Facebook post ni Ambassador Wang Zilian, sinabi nito na cordial at constructive ang naging usapan nila ni General Centino. Bukod pa sa natalakay na kooperasyon at pagpapanatili ng peace and stability sa rehiyon. Nanindigan naman ang China na walang nangyaring laser pointing incident sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, ang hawak na handheld laser ng Chinese Coast Guard ay isa lamang speed detector na panukat ng distansya at bilis ng Philippine vessel para sa navigation safety. Ginawa lamang umano ng Chinese Coast Guard ang nararapat dahil pumasok ang barko ng Pilipinas sa Renai Reef o mas kilala sa tawag na Ayungin Shoal. Itinanggi din ng Chinese official na direktang itinutok ng Chinese Coast Guard ang laser light sa mga crew ng BRP Malapascua at hindi umano ito nagdulot ng anumang pinsala sa sinumang sakay ng barko ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag ng mga crew ng BRP Malapascua ang nangyaring panunutok ng military-grade laser light ng Chinese Coast Guard. Samantala, sinabi naman ni former Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas na malinaw na harassment ang ginawa ng Chinese Coast Guard kaya't dapat lamang na mag-file ng reklamo ang Pilipinas. Hindi ito bago eh. Ito ay nagpapatuloy. Itong ganitong harassment, yung ganitong swarming, hindi lamang sa ating sariling Coast Guard at Navy, kung hindi sa ating mga mangingisda. Kaya dapat talagang tutulan to in the strongest possible term. Gayunman,
Hindi naman aniya maaaring gamitin ang umiiral na Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kahit na napakasama ng ginawa ng China. Ang tingin ko ay hindi pa naman kinakailangan i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Kumbaga, huwag ka kagad humingi ng tulong sa ibang mga bansa kung kaya pa naman natin. Para hindi naman tayo parang takbuhin, no? Pag may kaunting pinitik tayo sa tenga, no? Takbo kagad tayo dun sa mga iba nating kasama. Tulungan niyo naman ako, hindi ko kaya sa suntukan ito, no? Pagpapagtawagan tayo na kaya natin, no? Noong February 6, tinutukan ng Chinese Coast Guard ng military-grade laser ang BRP Malapascua na nagsasagawa ng resupply mission sa Yungin Shoal. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine Army ang pagkakaroon ng malaking balikatan exercises sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipinas. Ayon kay Philippine Army Commanding General Romeo Browner Jr., isasagawa ito sa second quarter ng taon. Lalahukan niya ito ng nasa 8,900 na mga tauhan. Sinabi ni Browner Jr. na ginagawa nila ang naturang mga pagsasanay para sa anumang uri ng banta sa hinaharap. Kabilang sa aktibidad ay ang humanitarian assistance at disaster response. Lalo pang tumitindi ang ginagawang mga pag-atake ng Russia sa buong timog at silangan ng Ukraine sa mga nakalipas na linggo. Ayon sa Defense Ministry ng bansa, 2 Ukrainian defense lines ang winasak ng Russian forces. Ito ang balita ni Nisette Bendanya. Ipinahayag ng Russian Defense Ministry na sinira nito ang 2 sa pinatibay na defense lines ng Ukraine sa silangan ng bansa. Ito ay sa gitna ng anunsyo ng Western countries ng ibayang military support sa Ukraine. Ayon kay Russian Defense Ministry spokesman Igor Konashenkov, nabuwag umano ng Russian forces ang pagbuo ng manpower at equipment ng 14th Mechanized Brigade ng Ukrainian Forces, gayon din ang 103rd Brigade Territorial Defense ng bansa sa ilang settlement areas nito sa Kharkiv region. Subalit sa kabila nito, tiwala si Ukrainian President Zelensky na mahahadlangan ng puwersa ng Ukraine ang anumang mga pagtatangka ng tropa ng Russia laban sa pananakop ng mga teritoryo nito. Завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Sa Twitter post naman ni Donetsk Regional Governor Pavlo Kirilenko, ibinahagi nito ang ilang larawan at video ng isang apartment building na winasak sa lungsod ng Pokrovsk, timog kanluran ng Bakhmut. Nagresulta ito ng pagkasawi ng 3 sibilyan habang 11 ang sugatan at isa naman ang kasalukuyang nasa seryosong kondisyon sa isang pagamutan. Samantala, tiniyak ni U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin III na patuloy na susuportahan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang Ukraine sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa, kasunod ng idinaos na NATO Ministries meeting sa Brussels. Almost a year after Russia's imperial invasion of Ukraine, NATO is more unified and more resolute than ever. We are determined to stand with Ukraine's brave defenders for as long as it takes. And we are also determined to protect every inch of NATO territory. Nisette Bendanya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 5.6 billion US dollars o 308.9 billion pesos ang target ng United Nations Humanitarian Aid and Refugee Agencies na malikom upang matulungan ang milyong mamamayan sa Ukraine apektado ng nagpapatuloy na giyera. Malaking bahagi ng pondo ay para sa Office for the Coordination of Humanitarian Affairs na layong magbigay ng suporta sa mahigit 11 milyong tao sa pamamagitan ng partner organizations. Samantala, ang nalalabing bahagi ay para sa UNHCR, ang UN Refugee Agency na target namang matulungan ang 4.2 million Ukrainian refugees na nasa Eastern at Central Europe.
Inaasahan namang makalilikom ng malaking pondo mula sa Western countries. Isa ang joint appeal sa itinuturing na pinakamalaking apela para sa isang bansa. Takot pang bumalik sa loob ng Masbate Provincial Hospital ang mga pasyente na nasa tent matapos ang magnitude 6.0 sa probinsya. Wala namang major damage ang naitala base sa isinagawang inspeksyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Engineering Office. Subalit nagdulot ito ng tensyon sa maraming pasyente ng Provincial Hospital. Mula sa Masbate, ito ang balita ni Jerry Galicia live. Jerry, pinapayagan na bang bumalik sa loob ng ospital ang mga pasyente? Yes, pinapayagan ng Provincial Disaster Reduction Management Office o PDRM Masbate na bumalik na sa kanya-kanyang mga kwarto ng ospital itong mga pasyente sa Masbate Provincial Hospital. Pero nga iba, pinili pang manatili sa labas na tent na niligay ng Provincial Hospital dahil sa takot. Parang ilan takot na silang pumasok dahil sa mga narangang aftershock sa Masbate. Emergency meeting ang DRM Councils kasama ibang ahensya ng pamahalaan para sa gagawing infrastructure audit sa lahat ng mga gusali at mga eskwelahan. I-recommenda ng Council sa pamahalaan ng Panlalawigan extend bukas ang suspensyon ng klase para sa gagawing infrastructure audit sa mga school building at establishmento sa lalawigan. So far, wala kaming exact number of schools that will undergo infrastructure audit. The motion of PD Benpol is focus on the schools. So not on other infrastructure, but on the school. So that's why ang motion niya is to extend the suspension of classes until tomorrow. Monica, hingi din ng tulong ng Department of Public Works and Highways upang mapabilis ang gagawing pagsusuri sa mga damage na mga gusali. Tinawagan na ng PDRMO ang lahat ng LGU, DRM, kasama ang municipal engineer na magsagawa na ng damage assessment sa lahat ng mga gusali sa kanilang nasasakupan. Dito magbabatay kung ligtas gamitin ang mga pasilidad at kung pababalikin na ang pasok sa mga eskwelahan. Suspended din ang pasok sa lahat ng trabaho sa siyudad ng Masbate. Yan ang balita mula dito sa Masbate City. Balik sa iyo, Monica. Jerry, doon sa mga pasyente na ayaw pang bumalik sa Provincial Hospital, hindi ba nagkakaroon ng conflict o hirap sa pagtugon sa kanilang pangangailangan bilang nananatili sila sa loob ng mga tents? Hindi naman, Monica, sila hirap na mabigyan ng partikular na kailangan ng mga kawanin ng Provincial Hospital dahil malapit lang naman sa yung ground na pinaglalagyan ng tent, yun mismo sa Provincial Hospital, Monica. At huling tanong na lang, Jerry, doon sa mga eskwelahan na hindi pa na i-inspeksyon kung ito ba ay safe at hindi, tama ba ang ating pagkakaintindi, mananatiling walang pasok ang mga estudyante? Yes, Monica, tama. Wala mo ng pasok hanggang bukas ng extension ang PDRMO para makapagsagawa ng assessment, damage assessment ang mga engineer ng LGU. Monica. Maraming salamat at mag-ingat kayo. Jerry Galicia, live na nag-uulat mula sa Masbate City. Posibleng tumagal pa ng 2 linggo ang mararanasang aftershocks pagkatapos ng magnitude 6 earthquake sa Masbate kaninang madaling araw. Nagpaalala naman ang FIVOC sa publiko sa kinakailangang gawing paghahanda. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Strong earthquake na siya, especially dun sa malalapit sa lugar. Talaga mararamdaman yan. Pasado 2:00 kaninang madaling araw nang maitala ang magnitude 6 na lindol sa bahagi ng batuan sa lalawigan ng Masbate. Naitala ang intensity 7 sa Masbate City habang ang intensity 5 naman ay sa Dimasalang, San Fernando at Uson. Ang mas mababang intensity ay naramdaman din sa iba pang bahagi ng Bicol at Visayas. Nasa 10 kilometro lamang ang lalim ng pinanggalingan ng lindol, kaya't malakas din ang naramdamang pagyanig sa ibabaw ng lupa. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOC, bahagi ng Philippine Fault ang gumalaw sa segment nito sa Masbate.
Ilan sa mga naitalang unang paggalaw nito ay noong 2003 at 2020 na mahigit din sa magnitude 6 ang lakas. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng umabot pa ng 2 linggo yung mararamdamang aftershock doon sa mga lugar na pinangyarihan nitong malakas na lindol. At posible nating magamit o maaari nating magamit itong hazard hunter sa inyong mga smartphone. Puntahan lamang yung lugar na yan. Makikita nyo, ito yung lugar na nagkaroon ng pagyanig kaninang alas 2:10 ng umaga. Umabot ito ng magnitude 6 at 10 kilometers ang lalim. Tingnan natin. Ayan, makikita natin dyan yung umabot sa intensity 7, yung lakas ng pagyanig sa may area ng Masbate. At nakalista din dito yung mga naramdamang pagyanig sa ibang mga lugar. Yeah, siguro mga a week to 2 weeks. From time to time, talaga may mga mas mahihinang mararamdaman tayo, especially yung mga tao na nakatira near the epicentral area. Paalala naman ng PHIVOLCS na laging maging alerto at makilahok sa mga isinasagawang earthquake drill dahil wala pa ring teknolohiya ngayon para matukoy kung kailan mangyayari ang lindol. We encourage na sana yung mga tao, yung preparedness nila at home, family preparedness. Hindi talaga mapupuntahan agad sila na matulungan. Magpapadala naman ng team ang PHIVOLCS para mag-inspeksyon sa lugar at malaman kung may pagbabago sa formation ng lupa doon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala gaanong naitalang pinsala ang nangyaring magnitude 6 na lindol sa Masbate. Ayon kay Office of the Civil Defense Spokesperson, Assistant Secretary Rafi Alejandro, wala namang naitalang malaking epekto sa infrastruktura maliban sa ospital at coliseum na nagkaroon ng hairline crack. Gayunman, patuloy anyang pinag-iingat ang mga residente sa mga sunod-sunod na aftershocks na umabot na sa 39. Tuloy anya. Yun. And yun nga, in-explain sa atin ng PHIVOLCS na this also happened 20 years ago. Yung fault line na yan, gumalaw yan, and then maraming aftershocks. Maganda naman dito, very minimal, and our region and our LGUs were able to provide assistance kaagad doon sa nangangailangan. Sa ngayon, tuloy-tuloy anya ang assessment sa epekto ng lindol sa mga residente. Iniulat ng Department of Foreign Affairs na nakarating na Syria ang 6-man team na ipinadala para tumulong sa search and rescue operations sa mga Pilipinong naapektuhan din ng malakas na lindol na tumama doon. Samantala, pahihintulutan naman ng pamahalaan na sumama pa uwi ng Pilipinas ang mga Turkish national na kamag-anak ng mga Pilipinong apektado ng lindol sa Turkey na nais umuwi ng bansa. Ito ang balita ni Janice Inhente. Yung ating embahada sa Syria naman, nagpadala ng 6-man team, no? Na pupunta ngayon sa nakarating na, earthquake-affected areas. Nasa Syria na ang 6-man team na ipinadala ng Embahada ng Pilipinas para tumulong sa mga kababayan natin na naapektuhan rin ng malakas na lindol na tumama doon. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, aalalayan ng ipinadalang contingent ang nasa 70 mga Pilipino sa Syria na biktima ng lindol. Gusto nilang mismong makita yung mga 60 na Pilipino natin doon. Wala namang casualties, walang nasaktan, pero kailangan nila ng ayuda. Kaya bibigyan nilang ayuda at titingnan kung sino gustong umuwi. Samantala, kinumpirma rin ng DFA na ilan sa mga Pilipino sa Turkey na apektado ng lindol ang nagpahayag ng pagnanais na umuwi ng Pilipinas. Ayon kay Yusek de Vega, papayagan naman ng pamahalaan na sumama pa uwi rito sa Pilipinas ang mga kaanak na Turkish nationals. Pero pinag-aaralan pa kung makakasama rin ang mga ito sa repatriation program na ibibigay ng gobyerno. Yung ATN funds natin para sa Filipino citizen lang. Kaya ang tanong ngayon, paano yung mga asawa nila nang gusto sumama dito, yung mga Turkish asawa, natural, pwede silang sumama, no, dahil sa balikbayan. Ang tanong lang kung gagastusin ng government natin. Minabadali na ng DFA at ng Embahada ng Pilipinas sa Turkey ang pagproseso ng dual citizenship ng mga Pilipino doon para makauwi na ang mga ito ng Pilipinas.
Sa ngayon, nananatili pa rin sa poder ng Philippine Embassy sa Ankara ang mga kababayan natin na nakaligtas sa lindol sa Turkey at kasalukuyang kinukupkup sa isang shelter doon. Kasama rin sa relief efforts doon ang iba pang Filipino community para damayan ang iba pa nating mga kapwa-tao na biktima rin ng sakuna. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpatayo ng isang search and rescue training facility sa Cavite, kung saan layo ng ahensya na maturuan ang mga local rescue units ng dagdag kaalaman at kasanayan sa search and rescue operations. Ayon sa MMDA, mahalaga na matutunan ang mga ganitong kasanayan upang agad na makaresponde ang mga rescuer sa anumang sakuna, lalo na kung mangyayari ang pinangangambahang The Big One. Ito ang balita ni JP Nunez. Noong nakaraang taon, kahit wala pa po yung Turkey earthquake, kami po ay nagplano na magtayo ng MMDA Disaster Preparedness Training Center. Isang search and rescue training facility ang planong ipatayo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong taon sa kanilang property sa Carmona, Cavite. Ayon sa MMDA, bukod sa maliit ang puwersa ng rescue unit sa Metro Manila, tanging basic training pa lamang din ang naituturo sa mga local rescue unit. Kaya naman para mabigyan ng iba yung kaalaman at kasanayan ang mga rescuer sa bawat LGU, magkakaroon ang MMDA ng advanced training sa larangan ng search and rescue sa itatayong training center. Dito po talagang trainers training at advanced training po ang ating ibibigay. Talagang actual na po na pagbasag ng simento, nakatagilid, nasa ibabaw, nasa ilalim. Yung ganun pong klaseng training talaga ang atin pong ibibigay using yung mga equipments po na meron tayo na kailangan po kung sakaling magkaroon ng sakuna. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, maaari silang makapag-train ng nasa 50 rescuer kada batch sa nasabing pasilidad, kung saan tatagal ng hanggang 2 linggo ang training schedule. Uunahin ang mga rescue unit sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya, habang isusunod naman ang mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno hanggang sa makapag-train ng iba pang mga rescue volunteer. Sa presentasyon ng MMDA kanina, ipinakita nito ang ilang mga larawan ng plano para sa training course na ilalagay sa pasilidad. Kasama na dito ang rappelling tower, confined building structure at wrecked o collapsed building structure. Ipapagamit din ng MMDA sa training ang kanilang mga rescue equipment. Sa pamamagitan nito, makapagsasanay ang mga search and rescue trainee ng aktwal na senaryo na maaaring mangyari kapag may kalamidad gaya ng bagyo, baha, pagputok ng bulkan, lindol at iba pang sakuna. Ayon sa MMDA, mahalaga ang proyektong ito upang madagdagan ang puwersa at kaalaman ng mga rescuers na tutugon sa sakuna, partikular na ang pinangangambahang The Big One. Lahat tayo ay maapektuhan kung sakaling dumating yung Big One. Ang ano po natin dito, ang goal natin ay maka-rescue at maka-respond ng maayos kung sakaling dumating itong sakuna nito. Kung tayo ay handa, educated yung mga tao, mababawasan po natin yung casualty. Yung isang buhay po na ma-save natin ay mahalaga. Ayon sa MMDA, kung tatama ang nasa magnitude 7 na lindol sa Metro Manila, posibleng umabot sa 35,000 ang bilang ng mga masasawi, habang nasa 170,000 hanggang 350,000 naman ang mga istrukturang magbabagsakan kung aabot ng ganito kalakas ang pagyanig. Batay ito sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, PHIVOLCS at ng MMDA noong 2004. 25 million pesos ang inilaang pondo para sa itatayong Search and Rescue Training Center na target matapos ang konstruksyon sa loob lamang ng 6 na buwan. Ayon sa MMDA, posibleng simulan ang pagpapagawa nito sa ikalawang quarter ngayong taon at inaasahang magiging operational bago matapos ang 2023. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mahigit 50 milyong pisong halaga ng krudo mula sa isang barko ang nasabat ng Philippine Navy sa Corregidor Island kagabi. Ayon sa Naval Forces Southern Luzon, walang dokumento na ipinakita ang mga crew nito. Samantala, ginawa naman bilang best airport sa Asia-Pacific region ang Mactan Cebu International Airport sa Roots Asia Award 2023 sa Thailand. Ito ang balita ni Laline Moreno. Itong MT Bailman is nabigyan kami ng information last February 14. So, from apprehension alarm galing sa Coast Guard District Palawan na meron nga pong itong vessel na to na kailangang i-apprehend. Isang barko na may kargang 847,000 liters ng diesel at 11 Pinoy na crew ang nahuli ng Philippine Navy Forces Southern Luzon pasado alas 6 kagabi sa Corregidor Island. Ang nasabi mga krudo ay tinatayang may market value na 50.8 million pesos. Ayon sa Philippine Navy, walang ipinakitang mga dokumento ang mga crew kaya posibleng smuggled ito. Nagkaroon pa ng habulan sa pagitan ng mga otoridad at mga sospek pero mabilis silang nahuli gamit ang pinakabagong barko ng Philippine Navy na BRP Lolinato Tuong. Nagkaroon po tayo ng chase yung barko ng Bailman at the same time yung Philippine Navy. Actually, meron silang nilaunch na maliit na bangka. Kasama rin po yun. So dalawa po yun, yung ibang crew doon is nagtangkadip silang umalis. Hinabol po ng Philippine Navy, na-corner po yung tanker at na-apprehend po yung mga dapat i-apprehend. Ang nasabat na krudo at mga nahuling crew ay i-turn over na sa Bureau of Customs. Pinarangalan naman bilang Asia's best airport sa ilalim ng under 5 million passengers category ang Mactan Cebu International Airport sa Roots Asia Award sa Chiang Mai, Thailand kagabi. Ang Mactan Cebu Airport ang isa sa mga successful na proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng public partnership ng MCIA at GMR Megawide Cebu Airport Corporation. Overall winner ang Changi Airport ng Singapore sa over 10 million passenger category. Ang Perth Airport nanalo rin sa Best Airport sa 5 to 10 million passengers category. Samantala, winner rin ang Department of Tourism ng Pilipinas sa Destination category dahil sa marketing efforts nito locally and globally. Laline Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula sa Hunyo 2023, kinakailangan ng magbayad ng 300 baht o 485 pesos ang international travelers na darating sa Thailand by air at 150 baht o 242 pesos naman para sa papasok sa bansa via water and land transport. Ito ay upang mabigyan ng health at accident insurance coverage ang mga turista sa panahon ng kanilang pagbisita sa bansa. Bahagi rin ng inaasahang makokolektang pondo ang development ng local tourist attraction sa bansa. Ayon sa Minister of Tourism and Sports, mula 2017 hanggang 2019, gumastos ang pamahalaan ng 300 to 400 million baht dahil sa paggamit ng foreign tourists ng serbisyo sa public hospitals. Inaasahan naman ng Thai government na aabot sa 30 million tourists ang bibisita sa bansa ngayong taon. Pananatilihin ng Estados Unidos ang pakikipag-usap sa China sa gitna ng spy balloon incident. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa relasyon ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Kat Dumaraos. We have, we are, and we will maintain open lines of communication with the PRC so we can responsibly manage the competition between our countries. Hindi puputuli ng Estados Unidos ang linya ng komunikasyon nito sa China. Sa kabila ito ng panibagong hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa, bunsod ng isang pinaghihinalaang high-altitude surveillance balloon ng Beijing na pinabagsak sa American airspace. Ayon kay US Deputy Secretary of State Wendy Sherman, pananatilihing bukas ang linya ng komunikasyon upang responsableng mapangasiwaan ang kompetisyon sa dalawang bansa. We do not seek conflict with the PRC. We believe in the power of diplomacy to prevent miscalculations that can lead to conflict. Bukod dito, hindi rin anya kabilang sa opsyon ang decoupling ng Amerika sa ekonomiya ng China.
Gayunman, mananatiling naninindigan ang Estados Unidos sa mga isyong ikinababahala nito kaugnay ng China. Kabilang na ang human rights issues sa Hong Kong, Tibet at Xinjiang. Gayon din ang paggamit ng economic coercion at pagbabanta laban sa Taiwan. Kat Tumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang pag-alis ng isang chartered plane sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na hindi umano dumaan sa pre-departure inspection. Ito'y matapos isiwala sa Senado ang insidente na posible umanong isang kaso ng human trafficking. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Bakit sila kailangan i-transport palabas ng bansa na walang dokumentasyon? Malinaw na may tinatago ang mga taong nasa likod nito. Is this a case of human trafficking? Iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y irregularidad sa pag-alis ng isang private plane na patungong Dubai sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong Lunes, February 13. Ayon kay Senator Grace Poe na siyang nagsiwalat ng insidente sa Senado, nakatanggap ng anonymous tip ang PNP Aviation Security Group o ABSA Group tungkol sa isa umanong posibleng human trafficking activity sa isang private aircraft. 6 na pasahero lamang daw ang nakadeklara pero 14 na individual umano ang planong isakay sa eroplano. Ipinakita ng senadora ang kopya ng General Declaration na kanilang nakuha kung saan nakasaad na 3 crew at 6 na pasahero lang ang dapat nasakay ng eroplano. Ngunit sa kopya ng Bureau of Immigration o BI, 7 ang pasaherong nakalagay na may iba't ibang nasyonalidad. So yung 6 na na-clear, nakapasok na, meron nag-attempt na 8 pang papasok pero napigilan dahil nakita ng may nagvi-video, pero bago isara ang pinto ng eroplano, may nakalusot na 3 na wala doon sa manifest. Inatasan umano ng aircraft inspectors ang ground handler ng naturang aircraft na Globan Aviation Service Corporation na pigilan ang pag-alis ng eroplano pero nakalipad pa rin ito. Agad nagpunta ang head ng PNP Aviation Security Group sa rampa at kwinestyon ng immigration officers. Una, kung bakit aalis ang eroplano nang hindi dumaan sa pre-flight inspection. Number 2, bakit may mga karagdagang mga pasahero na wala sa General Declaration. Mr. President, ang sagot ng immigration officer ay naproseso na raw nila ang mga karagdagang pasahero at clear to travel. Na ang mga ito kahit wala sa flight manifest. Dagdag ni Senator Poe, hindi ito ang unang beses na may irregularidad na nangyari na kinasasangkutan ng private aircraft. Noong December 22, may mga Chinese nationals din na sumakay sa isang private aircraft at umalis ang eroplano na walang pre-flight inspection clearance. Talo pa ang mga tao sa gobyerno, sila hindi na dumadaan ng regular immigration process. Doon sila mismo binababa sa may runway, doon sa mga base na may escort sila. Nai-report na ito sa MIA, ngunit katakataka, wala namang naging aksyon. Hindi ako naiinis, kundi gusto ko lang sakalin yung mga tao natin na gumagawa ng ganun. Ayon kay Senator Poe, iniimbestigahan na ng BI ang insidente. Sa isang pahayag, nilinaw naman ng Manila International Airport Authority o MIAA na batayan nila sa impormasyon mula sa ground handler na Globan Aviation Corporation, mayroong approval mula sa mga kinauukulan ang naturang chartered flight, gaya ng entry-exit clearance mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, aircraft exit clearance mula sa PNP ABSA Group at ramp entry. Anila iprinoseso rin at na-clear ng immigration sa mismong site ang mga pasahero. Sa kabila nito, ipagpapatuloy pa rin anila ng MIAA ang investigasyon upang iwaksi umano ang mga espekulasyon na ipinuslit ang mga pasahero nang hindi dumadaan sa pre-departure process. Bukod sa posibleng human trafficking, nais ding malaman ni Senator Grace Poe sa magiging pagdinig kung posibleng may kaugnayan ito sa Philippine Offshore Gaming Operator or POGO sa bansa. Si Senator Risa Hontiveros gustong malaman kung kaparehong Globan Aviation Corporation ang ground handler sa naging pagtangkang pag-alis ng bansa ng magkapatid na formerly executives na sina Mohit at Twinkle Dargani noong kasagsagan ng investigasyon ng Senado sa issue ng overpriced health supplies. Nais si Senator Poe na ipatawag ang MIAA sa magiging pagdinig at umaasang makikipagtulungan ang Globan Aviation Corporation sa investigasyon ng Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nahuli na Bureau of Customs sa mga illegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 3 million pesos sa Toril, Davao City. Katuwang ng BOC ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP. Nag-issue kaagad ng warrant of seizure and detention sa mga puslit na items dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, ang mga nahuling sospek ay nasa kustodiya na ng PNP Regional Office 9 para sa pagsasampa ng karampatang kaso. Ipinatitigil ng isang cause-oriented group sa Department of Environment and Natural Resources ang malawakang quarrying sa Bukaw River sa Botolan, Zambales. Ayon sa Anti-Trapo Movement of the Philippines, malaki ang epekto nito sa mga mangingisda sa lugar. Nakararanas na nila ang mga residente doon ng pagtaas ng seawater level na umaabot ng 10 hanggang 12 metro habang nagiging maalat na rin ang kanilang tubig inumin. Isang Pinoy chef na nagtatrabaho sa Dubai ang napatay ng kapwa Pinoy doon. Humihingi ng tulong ang mga kaanak nito upang maiuwi na ang mga labi ng biktima. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Yun lang gusto namin. Tulong lang naman, okay na yun. Naghihinagpi si Tatay Emilio nang mabalita ang wala na ang pamangkin niya na si Mark David Gadingan, 27 anyos. Anya, 2 taon nang nagtatrabaho bilang chef sa Dubai si Mark nang mabalitaan na lang nila nitong February 7 na patay na ito. Sabi ng ina nito na si Elena Imperial na nagtatrabaho rin sa Dubai, kapwa Pinoy din umano ang suspect sa pagkamatay ni Mark. Inimbitahan siya na mayroong okasyon doon. Kung saan man lugar yun, basta sa Dubai din. Then, pumunta naman yung pamangking ko, pumatin doon. Nagkaroon siguro ng kasiyahan, nagkaroon ng inuman. Pagdating siguro, nagkaroon ng hindi magandang pagkakaintindihan o kung ano man, talagang wala kaming idea. Ayun, humantong hanggang sa sinaksak na lang yung pamangking ko. Dagdag pa ni Tatay Emilio, walang kaaway si Mark dito sa bansa hanggang sa makarating siya sa Dubai. Wala naman kami alam na kaaway niya ron wala, mabait yung pamangkin ko. Ayon naman sa kaisa-isang kapatid ni Mark na si Hart Gadingan, January 30 nang huling mag-usap sila ng kuya niya. Anyan, nagbahagi pa ito ng pangarap niyang magsama-sama silang magkakamag-anak pagbalik niya sa Pilipinas. Kung hindi nangyari sa yun, Kuya, sana masaya tayo ngayon. Magkakasama, buo. Yung sinasabi mo na magre-reunion tayo, magsasama-sama lahat ng magkakamag-anak. Pag-uwi mo, iba pala yung pagsasama-samahan namin. Lumapit ang pamilya ni Mark sa serbisyong bayanihan ng UNTV para makahingi ng tulong. Nais kasi nilang may uwi ang bangkay ni Mark na higit 1 linggo nang nakalagak sa isang punerarya sa Dubai. Ayon sa producer ng serbisyong bayanihan na si Lynn Apinado, makikipag-ugnayan sila sa Department of Migrant Workers na siyang humahawak sa mga overseas Filipino workers upang matulungan ang pamilya ni Mark. I-refer natin siya kay Sir Bernard Olalia, yung Undersecretary ng Department of Migrant Workers para ma-check yung case. Tapos kung ano yung mga assistance na pwede nating ibigay sa kanila, like yung kailangan na maiuwi dito yung bangkay ni Sir Mark. Dagdag pa ni Lynn, kasama rin sa ilalapit nila sa DMW ang investigasyon sa pagkamatay ni Mark sa Dubai. Meron siyang ongoing case, investigation dun sa pagkamatay ni Sir Mark. So i-assist po natin sila through the help of Department of Migrant Workers. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon sa kaso ni Mark at inaasahang may uuwi na rin ang bangkay nito sa bansa. Para sa mga nais tumulong at may impormasyong nais ibahagi para sa investigasyon ng kaso, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0956-637-3717. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-issue ang Department of Trade and Industry ng Notice of Violation laban sa isang supermarket sa Maynila na nagbebenta ng hindi rehistradong extension cord. Samantala, isang vape shop naman ang nahuli ng DTI dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na produkto.
Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ngayon, isi-serve po namin yung notice of violation kasi nagbebenta po kayo ng regulated product na improper naman yung kanyang yung invalid yung kanyang PS license. Hindi bababa sa 47 extension cords ang kinumpiska ng Department of Trade and Industry sa isang supermarket sa Sampaloc, Maynila. Bawat produkto ay may seal ng Philippine Standard o PS seal. Ibig sabihin, dumaan ang mga ito sa product testing ng Bureau of Philippine Standards at ligtas na gamitin ng publiko. Ngunit kinumpirma ni DTI Assistant Secretary Ann Claire Cabotchan na hindi rehistrado sa BPS ang mga partikular na extension cord. Kasi nga pag nakita natin yung extension cord, akala natin pag anim yung pwede mong isasaksak, yun pala na overload, hindi kaya nung extension cord, magkakaroon po ng sunog. Paliwanag naman ng manager ng naturang pamilihan, matagal na nilang supplier ng extension cord ang pagawaan, kaya tiwala na nila sila sa mga produkto na dinadala nito sa kanilang pamilihan. Sir, meron naman silang, tawag nito? Yung sticker. Meron naman po silang, nung product nila Kaya, siyempre, ang alam namin talaga, pasok po yan. Kasi may sticker po sila. Ayon sa DTI, 25,000 pesos ang pinakamaliit na multa sa retailer na mapatutunayang may paglabag sa pagbebenta ng mga naturang produkto. Ngunit mas malaki ang multa ng mga manufacturer. Padadalhan rin nila ng notice of violation ang naturang pagawaan. Samantala, sa patuloy na inspeksyon ng DTI, isa ring vape shop sa lugar ang naisyuhan ng notice of violation. Ito naman ay dahil sa pagbebenta ng flavored vape at mga kahalintulad na produkto nito na nakaeengganyo sa mga bata na gumamit nito. Alinsunod dito sa Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Pinakapangapos na natin yung iba dyan. Pero hindi mo alam na bawal. Bawal daw yung flavor Ha? Alam naman po. Posibleng pagmultahin ng 100,000 piso ang vape shop kahit sa unang paglabag pa lang nito at maipasara sa ika-4 na paglabag. Bibigyan naman ng 48 oras sa mga pamunuan ng dalawang establishmento na naisyuhan ng DTI ng notice of violation upang magpaliwanag kaugnay sa insidente. Tiniyak naman ng DTI na pasok sa suggested retail price o mas mababa pa ang presyo ng mga produkto sa mga pamilihan na ininspeksyon ng kagawaran ngayong araw. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang senior citizen ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 Omicron subvariant XBF sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health o DOH, ang naturang pasyente ay walang travel history. Nakaranas lamang ito ng mild symptoms at nakarecover na. Ang XBF ay tinuturing na Omicron subvariant under monitoring ng World Health Organization. Susubukan ng Commission on Elections o COMELEC ang paggamit ng automated election system sa ilang mga barangay sa bansa para sa idaraos na halalan sa barangay sa Oktubre. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, saan isasagawa itong pilot testing ng automated barangay and sangguniang kabataan elections at first time ba ito? Yes, Monica, isasagawa ito sa dalawang barangay sa Dasmariñas City sa Cavite at isang barangay naman sa Quezon City. At tama, Monica, ayon sa Commission on Elections o COMELEC, ito ay unang pagkakataon na magkaroon ng automated elections pagdating sa barangay at SK, pero ito ay pilot testing pa lang naman. Sa regular session ng COMELEC Anbank kahapon, kabilang sa naaprubahan ang pilot testing ng automated election system sa barangay at SK elections. Napili ng COMELEC ang Barangay Zone 2 Poblacion at Paliparan 3 sa Dasmariñas City, Cavite at Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Isasagawa ang automated elections sa mga nabanggit na lugar kasabay ng October 30, 2023 manual barangay at SK elections o BSKE. Samantala ang registered voters para sa barangay elections sa tatlong lugar ay 84,100 at 27,870 naman ang para sa SK. Ang hakbang na ito ng COMELEC ay bilang tugon sa panukala ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms noong nakaraang linggo na pag-aralan ang automated elections sa barangay at SK.
Ayon kay COMELEC spokesperson, Director John Rex Laujanco, magiging mas maaga din ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa 3 barangay na pagdadausan ng automated elections. Pero ang election period ay pareho lang sa manual BSKE. Monica, ayon pa nga sa COMELEC, itong isasagawa na automated elections o pilot testing ng automated elections ay pag-aaralan din nila ito kung maaari na bang gawing fully automated ang mga susunod nating halalan sa barangay at SK sa mga susunod na taon. Bagamat aminado ang COMELEC na pagka-automated ay mas malaki ang gagastusin. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Monica. So Dante, gagamitan din ba ng vote counting machines ang pilot testing? Yes, Monica, ang pilot testing ay gagamit yan ng vote counting machines dahil ito nga ay automated elections. Magkakaroon pa nga ng final testing and sealing. Ibig sabihin, mga 2 araw bago ang nakatakdang eleksyon ay sisilyuhan at ititesting yung mga makinang gagamitin sa pilot testing ng automated elections sa barangay at SK. Monica. At ang magiging canvassing o consolidation ng mga boto dyan ay magiging automated na rin. Tama ba? Monica, kung pag-uusapan natin in general, ang 2023 BSKE, manual pa rin ang canvassing niyan kasi manual naman talaga ang ating eleksyon. Pero doon sa 3 barangay, no, Monica, na pagsasagawaan ng automated elections ay magkakaroon ng panibagong setup. Inaasahan natin dyan, Monica, na mayroon naman niyang SD card doon sa vote counting machine o BCM, mayroon niyang SD card. Kukunin yan ngayon ng election officer at inaasahang dadalhin yan doon sa City Board of Canvassers at doon i-upload ng manual yung resulta ng halalan, pero doon na nga sa SD card. Di tulad sa ibang mga lugar na mano-mano ang pagbilang sa kanilang mga boto. Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Caloocan City. Magsasagawa ng huling Joint Security Command Conference ang Commission on Elections o COMELEC sa February 21, 2023 sa Cavite. Kasama ng COMELEC ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP. Kaugnay ito sa isasagawang special election sa ika-7 distrito ng Cavite sa darating na February 25. Inaasahang aalamin ng COMELEC ang huling preparasyon para sa eleksyon kasama na ang mga inilagay na COMELEC checkpoints. Isang girl musician ngayon ang walang pagsigla ng sayang nararamdaman matapos purihin ng isang famous American music icon na si Stephen Speaks ang pagtugtog nito sa isang concert sa Pinas nitong nakaraang linggo. Sino siya? Alamin natin yan at ito ang balita ni Alan Manansala. Sabi niya ito. There we go. She got a nice groove, man. I like that. You got that deep swing. There's a little black dude played that originally, and he got just as much groove as he does. Kung happiness din lang naman ang pag-uusapan, wala na yatang papantay pa sa kaligayahang nadarama ngayon ni Shad. Pero bakit si Shad? Sino ba si Shad? I'm Shardy Bueno, and I'm a drummer, I'm a guitarist, and I'm an arranger. I do these things for a living. Bakit kamo happy si Shardy o mas kilala sa tawag ng kanyang mga kaibigan na Shad? Kasi si Shad lang naman ang tinutukoy ng foreign music artist na si Rockwell Ryan Riffergear o mas kilala bilang Stephen Speaks sa kanyang post nitong huling pagbisita sa Pilipinas. Sa post ng singer, sinabi nito na isang karangalan para sa kanya ang makasama ng Filipina drummer. Ito aniya ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon siya ng isang babaeng drummer. At talaga namang pinatunayan ni Shad na there is nothing a woman cannot do. My dad is rooting for me to do things na panglalaki. Yan, ganyan. Tapos, always encouraging me na try new things na hindi siya nakakahon sa babae, lalaki. Siyempre, pwede naman
flexible naman tayo. Lalo na sa mga panahon ngayon, may mga women empowerment na nangyayari and nakakatuwa lang din na maging part ng mga ganun. Kaya agad ko namang hinanap si Shad at hindi na pinalampas pa ang pagkakataon na makausap at makipagkwentuhan sa kanya. Kwento ni Shad, napili siya ng musical director na maging drummer boy, drummer girl ni Stephen sa kanyang concert nito lang nagdaang araw ng Linggo sa Soler. Wow naman! He chooses me luckily na ako yung pumalo for Stephen. And actually marami pang artist, sila Nina, sila Juris, yung si Rangel for the event. Ayun. So, tinay ko lang yung opportunity and I'm grateful din kasi nga ito yung mga first events ko sa Soler na ako talaga yung resident drummer. So, actually first time ko na ako talaga yung pinaka main drummer. Galing sa pamilya ng mga musikero si Shad, mula sa kanyang lola, mga magulang hanggang sa mga kapatid. Bagay na nagbigay ng malaking impluensya sa kanya na mahilig sa pagtugtog. Ang first instrument ko guitar and then parang na-switch ako when I was mga 12 years old. After learning the guitar, I wanted to play the drums at around 12 years old, I think. Yun. Tapos, nag-escalate na hanggang sa nag-orchestra ko, naging member. Until now, I'm still a member of orchestra. Yun. Ayun, bali ganun yung nangyari. Tapos, parang hindi na naman ako nakontento. Naging music arranger na rin po ako. Feeling overwhelmed talaga itong si Shad sa papuring natanggap niya. At kaagad ni-replyan ang post ng International Pop Rock Band sa Facebook. Mapapasana all ka na lang talaga ngayon sa hindi masidlang galak at sayang nararamdaman nito. Payo na lamang ni Shad sa kanyang mga bagong musikero na nagnanais na makaranas ng tulad kay Shad. Ang papayo ko lang talaga, may mga parang may panahon kasi sa bawat bagay. Parang if it's not your time now, diretso mo lang. Kasi eventually people will notice. Like what happened to me. This is just my first show and I got noticed by Mr. Stephen Speaks. And after that, what could possibly happen next? Diba? Parang ganon. Si Shad ay isa sa mga miyembro ng KDR Music House at regular ding tumutugtog sa iconic bus ng Wish 107.5 FM. We are so proud of you, girl! Alan Manansala, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Congratulations kay Shad. Napakasarap no feeling na yon na dati ikaw ay parang nasa background but this time nasa kanya na spotlight na sobrang deserve naman. Hindi ka na-notice, tapos bigla ka napansin. Oo. At ang nakapansin si Stephen Speaks pa, di ba? Alam niyo, gusto ko rin nung araw pumalo eh. Ano naman papaluin mo? Linawin natin yan. Anong gusto mong paluin? Drums. Drums. Okay. Kaya di ba? Kaya drums kasi nakikita ko iba. Pag wala kang pera, yung mga timba, yung mga di ba? Yung mga sa gilid? Oo, container, yung container ng tubig. Oo. Ginagawa yan eh. May tono-tono naman, kaya lang hindi talaga para sa iyo. Oo mahirap siya. Dati rin nung medyo kabata-bataan ko, parang naastigan ako, babaeng nagda-drums, diba? Pero mahirap siya. May timing, hindi ka basta, alam mo, gumagano-ganon ka lang pag ginawa mo na. Pero kailangan talagang mag-umpisa ka ng bata para mas ma-retain sa isip. Oo nga, actually, sabi nga nila, mga bata mabilis kasi sila mag-absorb ng mga bagong bagay, kaya mabilis sila matututo. Pero ang galing ni Shad kasi sabi niya kanina, parang nag-start siya 20, no? Nung naging, kasi sa guitar siya initially. Iba-ibang mga around 20 siya na naging interesado sa drums. Pero ang galing-galing pa rin niya. Nakakatuwa naman. Congratulations kay Shad. Pa-Daniels ka na. Sa ano na pala tayo? Sa Oficerong Pinoy na pala tayo.
Hinggil po ito sa Philippine ties. Philippine ties ba ang pinag-usapan dito? Yung Mutual Defense Treaty. Ay, oo, sa Amerika. Amerika, oo. Sabi ni Silsi yan, sabi niya, wag niyo gagamitin ang Mutual Defense Treaty natin habang mahina ang military natin. Mauubos tayo pag iniwan tayo sa area ng US. Sabi, Huwag naman. Oo. dapat magpapalakas daw tayo ng military natin. Hindi, kaya nga lalakas yung military mo sa pagkasanay. Ganon. Yun ang kanyang Pero, pananaw doon. Huwag na sanang umabot sa Pero ganun. gaya ng sinasabi mo, di ba, walang panalo sa gera. Totoo naman. Diba? Oo, wala. Pero hindi naman masama magsanay. Oo naman, di ba? Magpalakas pa rin dahil syempre defense pa rin natin yan bilang bansa. Sa issue naman po ng human trafficking, sabi ni Sonito Vargas, paano nakalulusot ang human trafficking na yan sa airport? Bakit di nalalaman ng mga airport authorities? May syndicate na nag-ooperate niyan. Siyempre, hindi nakakalusot. May nagpalusot. Oo. Hindi naman yan makakalusot Posible ng nga walang ganyan. tama yung sinasabi ni Senator Grace po. Kung yung mga government official nga, minsan tinuturing na VIP sa airport, ini-inspection pa rin, Oo di ba? naman, oo. Tsaka kahit yung mga, di ba, yung mga international figures na pumupunta sa bansa, lahat yan dumadaan sa inspection. So kung tama yung sabi mo, no, kung may nakakalusot, may nagpapalusot. Di ba kaya, human pa, paano kung pera na ang inilabas niyan, di ba? Iba pa yun. May palusot din, May palusot syempre. pa rin, Oo. Ayan. Ayun, nakakatuwa at nakikita po natin na ang mga kauserong Pinoy natin dumadami araw-araw. Nung nakaraan nga, akala ko 3.09, naging 3.1 na pala. 3.1 na siya ngayon. Oo. Wow. Ayan. At may mga bagong pangalan po. Hindi po to sa pangalan na sa kung ano man sa mga appointees, hindi po Oo. Bagong pangalan po to na nakita tayo na bumabati kasama ng ating mga kausiserong Pinoy. Shout out po sa inyo, gaya po ni na Bichi Art, si Zil, bago lang pala si Silsi yan, no? Oo, pero nag-comment na siya agad. Comment siya kanina, si Johnny Ong at si Josephine Manalo. Salamat din po sa pagtutok kay Estelita Ebol, kay James Muñoz, Jean Forneste at Sonia Laurel. Welcome po. Maraming salamat sa ating mga kausi ngayong pong araw ng Webes. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 1 at 4 na nagsasabi, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.